Sumayon at nagdasal sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Naway makatulong sa pag-unlad ng aming isipan at karunungan ang lahat ng kaalamang aming matututunan sa bawat isa. Panatilihin niyo pong bukas ang aming isipan, puso at damdamin sa pagtanggap ng bago pang kabatirang makatutulong sa aming pagkatuto. Bigyan niyo po ng kalakasan at mabuting kalusugan ang lahat ng aming guro na patuloy na nagtuturo sa amin ng bagong kaalaman at kabutihang asal. Amen. At bago tayo dumako sa pag-uulat ng Kabanata 5 hanggang 8, magkakaroon muna tayo ng pamukaw sigla na pinamagatang 4 words, 1 person. Ipapakita sa screen ang 4 na salitang naglalarawan sa isang tauhan ng Noli Me Tangere. At siyang huhulaan naman ng mga manonood. Ano, ready ka na ba? At naging mahusay nga kayo sa panghuhula ng tauhan. Ngayon, dumako naman tayo sa pag-uulat ng Kabanata 5 hanggang 8. Kabanata 5, Bituin sa Gabing Madilim. Umuwi si Crisostomo, nakita sa mga mata niya ang lungkot na nadarama. Sanhi ng mga masasakit na nalaman niya patungkol sa dinanas sa kanyang minamahal na ama. Habang nag-iisip-isip, nasilaw siya sa mga ilaw na nagniningning mula sa bahay nila Kapitan Tiago. Nahalata mong may kasiyahan dahil sa masasayang tugtugin mula sa bahay. Sa kabilang dako, nagdiriwang ang mga bisita nang dumating si Maria Clara, ang nag-iisang anak ni Kapitan Tiago. Lahat ay nabighani sa kagandahan nito, pati na rin si Padre Salvi. Ang pagdiriwang ay natapos at ang lahat ay umuwi na. Nakatulog na mahimbing si Crisostomo dahil na rin sa dami ng iniisip nito. Samantalang ang padre na si Bernardo Salvi ay hindi na mawaglit ang imahe ni Maria Clara sa kanyang isip. Bunga nito, hindi kaagad siya nakatulog. Ang isyong palipunan na nangingibabaw para sa kabanatang ito ay ang pagnanasa ng padre sa dalaga. Sa kasalukuyan, marami ng mga ganitong kaso ni pari o ordinaryong tao lamang ay nagagawa pa rin pagnasaan ang mga kaawa-awang mga dalaga na hanggang ngayon ay bali-balita pa rin sa iilang parte ng bansa. Kabanata 6, si Kapitan Tiago. Galing sa mayamang pamilya si Kapitan Tiago. Di siya nakapag-aral dahil sa kariputan ng kanyang ama, ngunit hindi naging hadlang sa kanya ito. Pruweba na ang pagiging maunlad nila ng kanyang asawa na si Pia Alba. Umabot ng 6 na taon ang pagsasama nila, ngunit kailanman hindi sila nabiyayaan ng anak. Kaya, lumapit sila kay Padre Damaso at ang payo nito na sumamba sila sa Birhen ng Obando. Pinaniniwalaan dito na pag sumayaw ang mag-asawa ay mabibiyayaan sila ng supling. Ginawa naman nila ito at nangyari ngang nabuntis si Pia Alba at ipinanganak si Maria Clara, ang bunga ng kanilang pananampalataya. Pansin kay Pia Alba ang panghihina ng katawan niya habang pinagbubuntis si Maria Clara. Nadapuan ng malubhang sakit si Pia Alba pagkaraan ng ilang araw matapos ipanganak si Maria Clara. Dahil dito, maagang nawalay si Pia Alba sa piling ng kanyang mag-ama. Ngunit di ito naging hadlang para sa kanila dahil tinulungan ni Tia Isabel si Kapitan Tiago na palakihing mabuti si Maria Clara. At lumipas ang ilang taon, nagkasundo ang dalawang matalik na magkaibigan na sina Kapitan Tiago at Don Rafael na ipag-isang dibdib sina Crisostomo Ibarra at Maria Clara balang araw. Ang isyong nangingibabaw para sa kabanatang ito ay ang kakulangan ng edukasyon. Sa kasalukuyan, ang pagsasawalang bahala sa kahalagahan ng edukasyon sa tao dahil na rin sa kahirapan. Kabanata 7, ang suyuan sa azotea. Hinintay ni Maria Clara si Crisostomo at dumating naman si Crisostomo at binati ito ni Kapitan Tiago. Sa azotea naganap ang kanilang suyuan, ang tanging baon nila sa paghihiwalay nang ipadala si Maria Clara sa Beaterio
at nang magtungo naman si Ibarra sa ibang bansa upang mag-aral. Sa azotea naganap ang pagbasa ni Maria Clara sa liham na iniwan ni Ibarra. At sa azotea rin ang pagsabi ni Ibarra sa desisyon ng kanyang ama na pag-aralin sa Europa. Sinabi ni Maria Clara kay Ibarra ang pag-aalala nito nang siya ay nasa ibang bansa. Nalungkot man si Maria Clara ay hindi niya pinigilan ang pag-alis ni Crisostomo. Isyong pang-edukasyon. Dahil sa walang maayos na paaralan dito sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila, napipilitan ang mga magulang na ipadala ang kanilang anak sa ibang bansa upang mag-aral, katulad ng ginawa ni Don Rafael kay Crisostomo Ibarra. Sa kasalukuyan, madami na ang paaralan dito sa bansa pero may mga bata pa rin na hindi makapag-aral dahil walang pera. Kabanata 8, Mga Alaala. Napalis ang lungkot ni Ibarra habang tumatakbo ang sasakyan sa kanyang paglalakbay. Isa-isang nagbalik ang kanyang alaala, ang mga masasaya at malulungkot na alaala habang pinagmamasdan ang mga tanawing dinaraanan. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang mga karitong hila ng mga kalabaw. Bako-bako pa rin ang kalsada at hindi aspalto, kaya't malubhang malubak kapag tag-ulan at maalikabok naman kapag tag-araw. Ikatlo, sa handik ng pangitain ay hindi na maiwasang ikumpara ang Europa sa kanyang mga nakikita. Naparaan sila sa Mayan Garden o Hardin ng Botaniko, biglang sumagis sa kanyang isip ang Hardin Botaniko sa Europa. Naalala niya ang mga salita ng isang gurong pari na mayapa. Ayon dito, ang karunungan ay para sa mga sumusunod pang henerasyon. Kung ang mga dayuhan ay pumunta sa Pilipinas upang dumukal ng ginto, kailangan naman hanapin sa kanila ang gintong kailangan ng bayan. Ang karunungan. Nagpatuloy sa paglalakbay si Ibarra hanggang tuloy na siyang dalawin ng antok. Ang isyong panlipunan naman na nangibabaw sa kabanatang ito ay isyong panlipunan. Noong panahon ng mga Kastila dito sa Pilipinas, maraming mga nabibilanggo na Pilipino ang hindi nabibigyan ng sapat na hustisya upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Sa kasulukuyan, nangyayari pa rin ito. May mga taong hindi nabibigyan ng sapat na hustisya upang ipagtanggol ang kanilang sarili at nakukulong sila kahit sila ay inosente at walang kasalanan. Para sa pagtatapos ng pag-uulat ng mga kabanata, magkakaroon tayo ng pagsusulit. Piliin lamang ang sa tingin nyo ang tamang sagot at basahin ang mga tanong upang masagutan ito ng tama. Para sa araw na ito, napulot ko ang mga makabuluhang pangyayari bawat kabanatang tinalakay, gaya na lamang ng problemang madalas kinahaharap noon pati na rin ngayon. Mapaedukasyon man o sa estado ng buhay. Napatunay na ang nolimitang here ay isang mahalagang bahagi ng ating pamumuhay dahil sa mga aral na nakapaloob dito at pangyayaring natutugma sa atin ngayon. At para sa ating pagtatapos, Panginoon,
Salamat po sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Salamat po sa talinong ibinigay ninyo upang lubos naming maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay gabay at inspirasyon upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Hinihiling po namin na bukas at sa mga susunod na araw ay muli ninyo kaming gabayan sa aming mga susunod pang mga aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen.